Ayan, so muli sa pangalan ng Panginoong Hesus, nawa ay sumating lagi no, ang biyaya ng Panginoong Kristo at syempre ang kanyang patuloy na kaloob sa atin na kapayapaan. Ngayong gabi ito, again, I will share with you another song. Yan, one of my original composition. Yan, hashtag, yan, original composition, hashtag legit. At syempre, yung mga previous nating pagla-live ay ang atin pong binabahagi is all about prayer. So, song about prayer. So, ngayong gabing ito, yan din po yung ibabahagi ko sa inyo. And that song was entitled, tonight's song that I'll be sharing with you was entitled, God Will Make a Way, Just Pray. So, wag po nating kalilimutan, wag po nating, iwawaglit sa ating puso't isipan, lagi nating aalalahanin ang katotohanan ng Diyos po'y gagawa, laging gagawa ng daan. God will make a way, just pray. When there seems to be no way, katulad nga ng awitin na pinasikat ni Don Moen, yung God will make a way. Siya'y gagawa ng daan sa gitna o sa kabilaman ng kawalan. Kaya napakahalaga na tayo po ay laging nananalangin sapagkat dito lamang tayo hugot ng lakas at naniniwala tayo na maraming kahalagahan na idudulot sa atin ang pananalangin. So, sabi nga dito, bago sa atin pong awitin for tonight, and salamat po sa lahat sa inyo pong walang sawang suporta, sa inyo pong unwavering support sa atin pong FB page, and it is all about be a blessing. Spread the good news. Ganun din po sa atin pong pagla-live through Meta, through this Facebook. Kaya nakasulat dyan, you can help me by sending, you can help me, you can support me, by, you can support me by sending stars. Yan. So, yun po. Para sa ating content na ito. Kaya sa lahat po nagbibigay ng between, ang naman pong inyong bukas sa inyong pusong pagsuporta. So, ang Diyos po magpala sa inyo. And super thanks everyone. So, when it comes to prayer, sa simpleng kahulugan nito, dito po yung sinasabi that prayer is very important. Most especially in our daily living. So, napakahalaga na tayo po yung laging nananalangin sa Panginoon. Sapagkat ito ngayon tinatawag nating breath of life, Ito yung atin pong inhale and exhale. So, kaya napakahalaga in our daily lives na tayo nananalangin. Because it is one way, of speaking with God and including that telling Him our needs, our situations, and problems we are facing. So, napakahalaga ng panalangin sa ating buhay sapagkat, di ba, sa pamamagitan ng panalangin, diyan natin pinapahayag sa Diyos ng ating mga pangailangan, yung kalalagayan natin sa buhay. At syempre, mga challenges, mga problema, malaki man o maliit, matagal na o bago pa lamang, natin pong kinakaharap. So, ang tunay nating lakas ay nanggagaling sa itaas. Kaya dapat huwag tayo magsawang manalangin, huwag tayo magsawang dumulog sa Kanya. Just pray because God always make a way when there seems to be no way. Tayo magsawang manalangin, sapagkat ang Diyos ay tumutugon. Hindi ko man alam ang inyong sitwasyon, same thing with me, hindi nyo man alam ang aking sitwasyon, pero one thing for sure, ang hindi natin alam sa isa't isa, ay alam na alam ng ating Diyos na makapangyarihan, na sobrang makapangyarihan, na walang iba kundi siya, wala siya dahil. Kaya, just pray. Just pray and pray and pray and pray and God will make a way. La 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 la. La 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 la. Just pray and pray and God will make a way. La 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 la. Yeah 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 yeah. And God will make a way. Wika nga sa awiting ito. Yes, when there seems to be no way. Kaya anong dapat gawin? So just pray. Sing it once again. Here we go. And God will make a way. Yeah, yeah. Yes, when there seems to be no way. So just pray. Tuloy lamang po tayong manalangin. Tuloy lamang tayo magdasal. Sapagkat ang Diyos ay laging handang bumilig sa atin, lalo na kung tayo ay sumusunod sa
kanyang kalooban sa buhay ng bawat sa atin. Yes, here we go again. And God will make a way, yeah, yeah. Yes, when there seems to be no way. Kaya nga, so just pray. And God will make a way when there seems to be no way. And God will make a way. Yes, when there seems to be no way. So just pray and pray. And God will make a way. Yes. Thank you, Lord, for answering our prayers, answering our requests and petitions. Sa lahat ng mga bagay na amin pong pinapaabot sa inyo at pinapamanit. Salamat po sa pagtugon. And God will make a way. Yes, when there seems to be no way, yeah, yeah. And God will make a way, yeah, yeah. Yes, when there seems to be no way. So just pray, we can asawiting ito, here we go. And God will make a way, yeah. When there seems to be no way. And God will make a way. Yes, when there seems to be no way. So just pray and pray. And God will make a way. And God will make a way, way. Yes, when there seems to be no way. God will make a way. Yes, when there seems to be no way. So just pray and pray. And God will make a way. And God will make a way, yeah, 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 yeah. Yes, when there seems to be no way. Thank you, Lord. And God will make a way, yeah, yeah. Yes, when there seems to be no way. So just pray and pray. And God will make a way. So just pray and pray. Yes, God will make a way. Yan. So po natin yung kalilimutan, kaliligtaan na ang katotohanan ng awiting yan, no, na nakapaloob. God will make a way when there seems to be no way. So just pray. No? Tayo laging manalangin sapagkat ang Diyos ay gumagawa ng daan, ng paraan sa kabila ng wala na tayong magagawa. No? Kahit na yan kumbaga, di ba? We're at the end of our rope. Kahit na dead end na. So, di ba? Katulad ni Moses, no? Nung sila po'y pinaghahabol ng mga Egyptian people, sila'y nasukol, and yet, no? Instantly, no? Harap nila yung dagat, nasa likod nila ang mga Egyptian people, sa panguna ni Pharaoh at ang kanyang mga kawal, and yet, ang Panginoon po'y gumawa ng daan, no? Talagang the waters were divided,
And the Israelite went the sea, sabi dyan, no, on the dry ground with a wall, grabe, no, of water on the right and the left. Biruin niyo po yan, di ba? Sabi yan sa Exodus 14, sa verse 22, at tumawid ang mga Israelita sa tuyong lupa ng tubig ay parang pader na magkabilang gilid. So yun po ang katotohanan. And when we do pray, no, as we pray, kasi ang napakahalaga dito sa napakahalaga sa mensaheng ito all about prayer, kasi God does His ways, no? God does things His ways. So kapag tayo nanalangin, isa sa napakahalagang bagay o importanteng mensahe na dapat nating matutunan diyan. As we pray, God does things His way. So huwag nating kalilimutan 'yon na ang Diyos po, sa madalit sabi, no, ginagawa ng Diyos ang mga bagay sa kanyang paraan. And I quote, sabi sa NIV, sa New International Version, sa Isaiah 55 verse 8, "For my thoughts are not your thoughts, and my ways are not your ways, declares the Lord." So ang Diyos pong nagsasabi niya, nagpapahayag niya sa atin, no? Inuulit lang ni Coach Ed sa inyo. So pray, sapagkat He knows what to do. Katulad ng kanyang ginawa kay Moses. Anong meron ka ba? Ano ba yung nasa iyo? Tungkod. So yun pong ginawa niya, no? Then Moses stretched out his hand over the sea sa pamagitan ng tungkod na yun. At nahati po yung dagat. So, napakahalaga ng panalangin sapagkat when we do pray, God does things His way. So, hayaan po natin ang Diyos po'y kumilos, manguna sa atin sapagkat ang Diyos po'y, diba, talagang puno ng kausayan. Alam niya yung gagawin. He knows what to do. Maging sa John chapter 6, verse 5 and 6, tinanong niya si Felipe, diba? Yung mga alagad. Pero ang sabi doon, no? Real talk, pero ang sabi doon, tinis yung mga alagad, tinanong niya ito, pero alam niya kanyang gagawin. Tinanong niya yung mga alagad, saan tayo kukuha ng mga kain para sa mga taong ito. Pero God knows what to do. Hindi po nagpapahuli ang Panginoon. When it comes to rescuing us, when it comes to, di ba, yung sa pag-aabot sa atin, when it comes to pagtugon sa ating pangailangan, hindi po papahuli ang Diyos yan. Kaya pangalawang bagay, napakahalaga na tayo magtiwala sa Kanya. Trust in the Lord. The important message of prayer is one, God does things His way. Isa sa napakahalagang mensahe, kapag tayo nanalangin, huwag natin kalilimutan na ginagawa ng Diyos ang mga bagay na sa ikabubuti natin para sa Kanyang, no, sa pamagitan ng Kanyang pamamaraan. Kaya mahalaga na tayo maghintay kung pinaghihintay tayo. At kung hindi yan para sa atin, huwag natin pagpilitan. Diba? Yun. At kung sabi nga, just, diba, when we do pray, what is God's answer to us? Diba? 3 bagay. Diba? Yes, kapag panahon na. At talagang para sa atin yun. And no, kapag hindi nararapat bagay sa atin at hindi talaga makakabuti sa atin. And wait, di ba? Meron nga sinasabi, and wait, di ba? Baka malay mo, there's more. Kasi the more na naghihintay tayo, napapakita natin ating patience, the more naman na nalulugod sa atin ng Panginoon. Hindi man pwede yung sanggol, di ba? Kapag luwal ngayon, bukas may bigote na. So walang ganon. Ang panalangin, di ba? Katulad ng panalangin, pinaglilihi, di ba? Pinagbubuntis, pinaglilihi. Diyan po inaalagaan, di ba? Ang panalangin lagi, di ba? Ang ating ugnayan sa Diyos dapat laging dinidilig through prayer. Pang siya po ito patuloy at patuloy na mag- At shoutout din kay Pastor Salbing Mateo. Ayan, shoutout sa iyo. Ayan, Brother Salve. God bless you more and more at sa iyong panawagan kay Lord at sa anumang ministeryo o gawaing pinagkatiwala sa iyo. And secondly, as we pray, di ba, the important message is trust in the Lord. Jeremiah 17 verse 7, the word of God declares, "But blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him." At sinasabi dito sa Mabuting Balita Biblia, mapalad ang mga taong, yan, nagtitiwala kay Yahweh. Pagpapalain ang umaasa sa Kanya. So yun po yung napakahalaga kasi kinakailangan talaga na sa Diyos tayo magtiwala. Sapagkat, di ba, sa tao, pwede tayo mapagbigyan, pwede rin tayong mapahiya. Hindi tayo sure sa lahat ng panahon. Kaya, ang dapat nating asahan kasi ang Diyos ay hindi nagbabago. Hindi katulad ng tao.
magandang feeling ngayon, bukas ay hindi. Di ba? Parang gusto ko ngayon, bukas ay hindi. Pero ang sabi nga, di ba? Mapalad yung nagtitiwala kay Yahweh at pagpapalain ang maasa sa Kanya. Yan, sabi ni Brother Salving Mateo, good evening. So, good evening din, Brother Pastor. Ayan, Salve. God bless you more and more. In Jesus' mighty name. Ayan. So, kaya napakahalaga, di ba? In including that, and I quote sa Romans 10:11. The scripture says, those who believe it in Him will not be disappointed. Sinasabi ng banal na kasulatan, ini-echo ko lang ni Coach Brother Ed, na ang sabi doon, ang sumasampalataya sa Kanya, sa isang translation, pagkabanggit doon, ay hindi mabibigo. At sa isa pang translation, ang sabi doon, hindi mapapahiya. So, yung napakaganda rito. Diba? Kasi talagang mahalaga na tayo magtiwala sa Diyos sapagkat pag tayo nagtiwala sa tao, ang tao po ay may hangganan. Ang magagawa niya ay may limitasyon. Pero ang Diyos ay wala sapagkat siya ay sobrang makapangyarihan. So, yun po yun. Including that, sabi nga rito, no? The more you believe and trust God, the more limitless your possibilities, diba, become for your family, for your career, for your life. At yan po yung sinasabi, no, ni Pastor Rick Warren. Kung mas naniniwala at nagtitiwala ka sa Diyos, no, mas magiging walang limitasyon, diba? Ang iyong mga posibilidad para sa iyong pamilya, sa iyong career o karera sa buhay, o karera para sa iyong buhay. So the more you believe and trust God, diba, the more limitless your possibilities become. So, yung anumang bagay na inaasahan natin para sa ating pamilya, mas lalong nagiging maganda at mas lalong talagang, diba, nawawala yung limitasyon kapag ka, diba, ito po inilalagak natin sa Diyos. Diba, sabi ng Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. So, shoutout din po, brother, ayan, yun, shoutout din daw, no? Shoutout, brother Joseph, yan, Gutierrez, diba? Nandiyan ba si brother Joseph Gutierrez? Nanonood ba? Okay, so yun po yun. Ito yung kagandahan doon, di ba? The more you believe and trust God, the more limitless your possibilities become. Para sa iyong pamilya at sa career mo. And including that, di ba? The more we believe and trust God, the more na tayo a-amaze ng Panginoon. The more na talagang tayo magagalak at matutuwa. Sapagkat yung mga bagay-bagay na hindi natin, di ba, maubos maisip, pero, di ba, gagawin ng Diyos. Kasi yun po yung kagandahan sa Panginoon eh. Hindi natin siya pwedeng limitahan at walang pwedeng makapaglimita sa Kanya. At ang napakaganda rito, including that, to simplify this message, di ba? Eh, ang sabi dito, God is always at work in ways we cannot see. Ito po yung katotohanan. Diba? Nandun din po yun sa lyrics ng awiting, it was entitled, diba, God will make a way, na pinasikat, no? Yan po sa panulat. Diba? Sariling awit, composition ni Don Moen. Nang sabi doon, diba? He works in ways we cannot see. Diba? Ang Diyos ay gumagawa, umaakto, diba? Sa paraan na hindi natin nakikita. Sapagkat ang Diyos po, nandun yung kanyang kasimplihan eh. Simple lang pero rock. Ganyan po si Lord. Wala siyang maraming salita. Ang mas marami sa kanya yung gawa. Kaya pagka naranasan mo yung pagtugon ng Diyos sa iyo, magugulat ka na lang. Diba? Katulad ni Saint Peter, the Apostle Pedro, diba? Kung titignan natin, diba? Wala silang nahuli magdamag. Pero nung sila'y tumiwala sa Panginoong Hesus, nung sinunod nila instruction ng Panginoong Hesus na gawin nyo, nung kinoach sila ni Lord. Kasi ang magaling na coach, the great coach, walang iba kundi si Jesus. Nung sila in-instruct ng Panginoon, pumalaot kayo muli, at sa banda-banda rito, sa gawing kanan, iagis nyo yung longbat at makakahuli kayo. And then that's it. At yan po yung nangyari. Kaya wag natin kalilimutan yan. God is always at work, hindi sometimes. Hindi once a week, hindi once a month, hindi once a year, kundi every moment, every minute, and every day of our lives, ang Diyos po'y walang sawang gumagawa ng mabuti at dakilang bagay. At higit sa lahat, may diin, siya po'y laging gumagawa ng himala sa ating buhay. Kaya just pray. So just pray, and God will make a way.
So, yun po yung condition. Diba? Manalangin ka, kikilos ang Diyos sa buhay mo. Manalangin ka, magtatrabaho ang Diyos sa buhay mo. So, nasa atin po yun. If we want God to work in our lives, first things first, di ba? Kunin mo yung parte mo. If you want to be answered by God, manalangin ka nang may pagtitiwala. At sak yun, darating ang ating mga hinihiling. So once again, no, wag po kayong magsawa na patuloy na sumuporta. Yan sa inyo po abang lingkod. At syempre, you can, yan. So shoutout din kay Mariano Coronel Campit. Yan. So sabi niya, good evening po, brother. Good evening din sa iyo. Yan. Yan. Okay. So sa lahat po ng naka-tuning in ngayon, nanonood ngayong gabing ito. Yan. So salamat po at naway patuloy niyo po akong suportahan, no? Yan, you can support me again by sending stars. Yan, para po sa atin pong ginagawang ito. At sa lahat po ng nanonood at nakikinig ngayong gabing ito, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Panginoong Jesus, na ating pinaglilingkuran na Diyos na buhay, na laging kumikilos sa ating buhay, ay tayo po ay laging pagpalain. At ano man ang ating kahilingan, most especially from January to December, this 2025, nawa ay patuloy na ipagkaloob sa atin. Ibuhos mo, Lord, pagpapala mo. Lalong-lalo na sa mga taong sa iyo lamang tumitiwala. At naniniwala kami na ikaw ang Diyos. You're the God who will not disappoint us. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, ay sa iyo kami magtiwala. Buong puso, isip, at kaluluwa. Makakasa kami, sabi nga, tsak yun. Darating ang iyong kahilingan. In Jesus' mighty name. So again, huwag niyo pong kakalimutan, no? By the way, reminder, no? Every Sunday, meron po tayong program from 8 to 9 in the evening. Every Sunday, kaya mga ka-blessing, huwag natin kalilimutan pag Sunday na STGN na, which simply means spread the good news. Let us always be a blessing, spread the good news. Yan. Good news lamang po tayo. At yan po yung pinangunahan ng inyong abang lingkod. So yan po yung binubuo, no? Composed of songs and it composed of words and music. Yan. So yung Be a Blessing ay binubuo ng mga awitin, no? Original na komposisyon na biyaya sa atin biyaya po sa inyo ang banglingkod ng Panginoon. At siyempre, ang kanyang mga salitang buhay na makapangyarihan. Na lagi nating pinakikinggan at patuloy na dahan-dahang isinasagawa sa pang-araw-araw nating buhay upang tayo higit na maituring, no? Upang tayo maituring na higit na mapalad. So again, God bless everyone and God bless you more and more in Jesus' mighty name. Praise God. Praise